Usapan po natin ito kong bagong direktiba po ngayon, mga kabida, ng bagong PNP Chief General Nicolas Torre III sa lahat hong mga miyembro po ng Philippine National Police sa buong Pilipinas. Ito hong paramihan po ng huli, mga kabida, Okay? Most likely per regional police office ata ito, Okay? Now, mismo yung Commission on Human Rights naalarma ko dito, mga kabida. Ito, pakinggan muna natin ito hong naging pahayag po ni General Nicolas Torre III. Narito po. Kasama sa metrics natin ang number of arrest. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa huskado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan ay mga aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan? Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang-aasunto sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga pulis. Pag gumawa ang pulis ng trabaho niya, natural ho yan. Ang pulis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng pulis ay galit sa pulis. Kalahati ay masaya. Bakit? Sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Siyempre, ang mga partido sunod galit, maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka. Natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito, ha? Hindi yung mga binaril natin at hindi yung mga kung ano-anong mga pinagagagawa natin na hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is aresto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Kumbinsin mo ang piskal. Ngayon, siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPOLCOM, dinala ka sa PLEB, may kalalagyan ka rin. So, may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso. Ayun po, within the ambit of the law daw, sabi ho ni General Torre, okay, susundin ng mga pulis yung guidelines kung paano ho arestuhin ito hong mga suspected criminals, mga kabida. Pero medyo duda po dito, ito hong Commission on Human Rights, mga kabida, dito sa posible hong magamit ho sa pang-aabuso, ito hong bagong kautusan, ng bagong Chief PNP, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong balita mula sa GMA News Online, Ang sabi po dito, CHR alarm over new PNP Chief's directive on number of arrests linked to illegal drugs, mga kabida. Ito posted po ito kahapon po, mga kabida, June 2, 2025. The Commission on Human Rights, o CHR, expressed concern over the directives of Police Major General Nicolas Torre III, the new Philippine National Police Chief, that among the measures of the performance of police personnel is the number of arrests linked to illegal drugs. Okay? Ang sabi ho dito, mga kabida, kasama na sa matrix natin ang number of arrests. Paramihan? Sige, paramihan. Okay? We will check who will have the most number of arrests. He added that this will be how a police personnel's performance is evaluated in the PNP's campaign against illegal drugs. Pero ang sabi po ng Commission on Human Rights po, mga kabida,
medyo naalarma po kami dito sa Commission on Human Rights doon sa statement na iyon. Kasi kami po dito, ang panuntunan natin is hindi po dapat pwedeng maging sukatan ang paramihan ng huli. Kung hindi, ang dapat na maging sukatan ay tama ba yung proseso ng panghuhuli. Yung tao bang iyon ay nagko-commit ng crime at kaya siya hinuli? Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres said. Ayun. So mismo yung CHR nababahala ho dito, ano? Mga kabida, how much more ito hong mga civilian. Okay? Kasi pwede ho itong abusuhin po mga kabida ng mga pulis, ano? Lalong-lalo na po ito hong mga pulis na sinasabi ho nilang scalawags, mga sindikato, ano? Mga kabida, hindi ho natin maiiwasan yan. Meron yang mga sindikato dyan sa PNP, ano? Mga kabida. Lalong-lalo na po yung mga pulis na gusto hong makuha yung promotion, ano? Kagad. Okay? Although may sinabi po si General Torre na meron po silang safeguards dyan, ano? Binabantayan po nila yan, ano? Mga kabida. Meron pong venue kung saan pwede hong magreklamo ito hong mga subjects, okay? Doon ho sa illegal arrest. Okay, mga kabida. Tandaan po natin, ano, dito ho sa pang-aaresto po mga kabida, kailangan talaga ng warrant of arrest ho dito. Hindi ho pwedeng mang-aaresto lang po itong mga pulis kahit na walang warrant of arrest. Unless, okay, dito ho sa tatlong mga instances po mga kabida, pwede hong manghuli ang mga pulis na walang warrant of arrest. Ano po? Ano po ito? Unang-una po, when a person committed a crime, ito po ay caught on the act, ha, mga kabida, no? Pangalawa po, when a person is committing a crime. And then number 3 po, when a person is about to commit a crime. Itong tatlong instances po, pwede hong walang warrant of arrest po ito. Warrantless arrest po ito mga kabida, no? Pero other than that, kailangan po ng warrant of arrest mula sa korte na dapat isa-serve ng police doon po sa subject. Okay? Hindi ho pwedeng bitbitin na lang po yung suspect, okay? Kagaya ho dun ho sa sinabi po ni General Torre sa isang video, no, makabida, kung saan po ay binatikos po ito ng ilang mga eksperto, ano, sa batas na pwede hong hulihin ang isang suspect kahit na po ang warrant of arrest ay hindi ho dala, andun po sa police station, ano? Hindi po pwede yon. Okay? Malalabag yung karapatang pantao po, ano, ng isang suspect po dyan mga kabida. Kasi dapat pag arestuhin po yung isang tao, kailangan bit-bit yung warrant of arrest, isi-serve you doon sa tao na inaresto po, ano, mga kabida. At pagkatapos, babasahan po siya ng Miranda rights. Yung kanya hong karapatang malaman doon ho sa asunto na kanya hong kinakaharap po, ano, at karapatang mamili po ng abogado, okay? At karapatang manahimik po mga kabida. Okay? So yun yung mga dapat tandaan po ng mga pulis. Okay? Ang sa akin lang po baka maabuso po ito, ano? Hindi talaga may iwasan po mga kabida na maabuso po ito kasi ho. Yun nga kumbaga, ito po'y magiging sukatan po sa kanila pong performance, promotion, ano? Individually. Although ito po ay pagbabasihan ho, most likely per regional police office, ano? Mga kabida. Pero when it comes to personal promotion, okay? Ito hong sukatan, mga kabida. Paramihan ho ng huli. Okay? Yun lang yung concern, ano? Lalong-lalo na po ng Commission on Human Rights ay baka po gamitin po ito sa hindi ho maganda mga kabida, no? Tsaka maganda yung punto doon ng CHR, ano? Na hindi ho doon sa paramihan po ng huli ang dapat maging sukatan. Yung papaano ho hinuli ang isang suspect. Kung hinuli ba ito within the ambit of the law, ano? Yun yung dapat maging batayan po mga kabida. Okay?
So sana po magkaroon po ng konkreto na guidelines ito hong PNP. Actually maganda po itong direktiba na ito mga kabida. Okay, kasi ito po yung nakikita ho ng gobyerno na paraan po para matigil na po ito hong illegal drug operation dito ho sa Pilipinas, mga kabida. Yun nga, kailangan pong bigyan ho ng magandang guidelines, strictong guidelines para po sundin po ito ng mga pulis. Hindi na lang po basta-basta manghuli po mga kabida, basta inutos po na manghuli. Paramihan po tayo ng huli, Kumbaga, meron pong quota po ito, mga kabida. How about kung hindi ho ma-meet yung quota? Okay? Kung halimbawa, yung performance po, bawat police station is per month. Yung huli po, dami ho ng huli. Tapos hindi ho ma-meet yung quota. Okay? Paano yan? Gagawa talaga ng paraan yung mga pulis, Kung paano ho ma-meet yung quota, yun yung dangerous doon, mga kabida, Yun yung dangerous doon. Panghawakan po natin yung sinabi po ni General Torre na within the ambit of the law, gagawin ng mga pulis ito hong kanyang direktiba, mga kabida, Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.